Dahil sa mga ibinunyag ni Senador Sergio Osmeña sa kanyang privilege speech, nagsagawa ng pagdinig kanina ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y maanumalyang tulay ng Pangulo Program noong Administrasyong Arroyo na nagkakahalaga ng 111 billion pesos. Kinwestiyon ni Osmeña ang mga tinaguriang bridges to nowhere na hindi naman umano lahat na pakikinabangan. Kinwestiyon din niya kung dumaan sa bidding ang proyekto na napunta sa foreign construction firm na Mabie & Johnson. Nais malaman ng komite kung paano ang naging proseso ng pagpili sa mga lugar na patatayuan ng tulay. Agad namang dumipensa ang kinatawan noon ng contractor na Mabie & Johnson na si Kasangga Party List Representative Teodorico Haresco. Wala raw anomalya sa kontrata ng mga ipinatayong tulay. Handa naman daw siyang humarap sakaling magkaroon ng investigasyon. Sa botong 5-1, pinaboran ng COMELEC Anbank na bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng media na makaboto sa darating na eleksyon sa pamamagitan ng absentee voting. Sa uri kasi ng kanilang trabaho, madalas daw hindi nagagawa ng mga taga-media ang constitutional right na makaboto. Pinaplansya pa raw ng COMELEC ang implementing rules and regulations para sa absentee voting ng mga taga-media. Hindi napigilang maging emosyonal ng ina ni Ramjen Revilla na si Jeneline Magsaysay sa muling pagdinig sa kaso ng pagpatay sa kanyang anak. Idinitalya kasi ng medical legal officer na si Dr. Dominic Abuda ang mga sugat na tinamo ni Revilla. 10 raw ang tinamong saksak ni Ramjen at 2 rito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Paniwala ni Abuda, binaril muna si Ramjen para mapahina bago pinagsasaksak at tuluyang napatay dahil sa blood loss. Kinakitaan din siya ng defense wound sa kamay at braso, patunay na nagawa pa nitong manlaban. Posibleng hindi lang daw isa ang pumatay kay Ramjen, maaaring magkaiba ang bumaril at sumaksak sa kanya. Panawagan naman ni Jeneline, makonsensya sana at lumantad na ang tunay na pumatay sa kanyang anak. Trisha Zafra, GMA News.